Tumaas na ng 100% ang kaso ng online sexual abuse at exploitation of children sa Visayas. Bilang tugon, nakikipag-ugnayan na ang Cebu City LGU sa isang international organization. Yan ang ulat ni Jessie Atienza ng PTV Cebu. Sinadya ng mga opisyal ng Called to Rescue Philippines sa kanyang tanggapan ng alkalde ng Cebu City. Layunin nilang matulungan ang mga maliliit na komunidad na maiwasan na masangkot sa human trafficking at sexual exploitation, lalo na sa mga kabataan. We met with the mayor to talk about a project that we'd like to do para po malayo ang mga kabataan sa online at saka sa actual trafficking, physical trafficking. Tatlo naman yan awareness, support for actual rescues. So awareness para preventive. Yung actual rescues, tinutulungan natin ng PNP, NBI, we work with these operatives by giving them information that we get on the ground. At ang pinakamahirap yung recovery. Unfortunately, pag na-rescue mo ang bata, sometimes hindi nagre-recover ang ilan kasi sa tindi na pinagdaanan, right? They go through a lot. So you can imagine what's going on. Most of it is going on in the homes because you can film in the homes and then away it goes, right onto the internet and away it goes. So we have a big problem, and in one of your houses here, we just learned that you have one-year-olds that have been trafficked. I mean, it needs to make us stay awake at night to understand what's happening to our children in Cebu and in the Philippines and in the world, because the same problem is the same worldwide. I work internationally. Suportado naman ito ng alkalde ng lungsod. Aniya, mas mainam na masolusyonan ang problema sa kahirapan upang mailayo sa iligal na kabuhayan ng mga kababayan. Ito'y sa tulong na rin ng teknolohiya at internet. Gigamit nila ang technology aron upang himo o krimen. Can we find a way to use technology, okay, so that these families, instead of ilang pictures sa ilang mga bata, ilang pamaligya, kanay mga pictures sa mga ilang ipanghimo na livelihood, so that we will input the program and we need to make the program a success by monitoring yun day by day, week by week, till such time na ang mga mama o mga bata kung gamit sa technology on something that is good. Sa tala ng Women and Children Protection Center Visayas Field Unit ng PNP, umakyat sa 100% ng mga kaso ng online sexual abuse at exploitation kumpara sa nakaraang taon. It always involves like the trust and the loyalty or kanang proximity of the victim and the POI or the victim and the POI. Yeah, that's the kanang trust sa bata, ang pagsalig sa bata. It's within the good. Usually it occurs within the family, no. Majority of the offenders are women. The majority of the consumers are really mga sagawas. Patuloy na paiigtingin ng mga pribadong organisasyon, LGUs at maging ng mga otoridad ang kampanya nito laban sa human trafficking, kung saan ang nagiging biktima ay ang mga batang walang kamuang-muang at mga inosente. Mula sa PTV Cebu, Jessie Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.